Here we go again, guys. Hikaru versus Hansmoke Niemann. Title Tuesday, round number 8. Hikaru with 8 out of 8. Samantalang si Niemann, 7 out of 8. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Alam niyo naman yung history ng dalawa. Nagkadimandahan pa nga. Dahil si Hikaru, pinagchichismisan niya si Hansmoke Niemann na nag-engine daw. At eto na, magkalaban sila sa torneo. Naglaban sila nung nakaraan, tinalo ni Hansmoke si Hikaru. Tingnan natin kung makakabawi si Hikaru sa pagkakataong ito. Kung hindi, iko-content na naman siya ni Hansmoke Niemann. Anyway, shoutout po sa lahat ng mga nanonood. Exciting ito. Ano kayang mangyayari? Let's go! Let's go, let's go. Hintay lang natin mag-start. Ayan, E4 ang pinawalan, Sicilian. Laging Sicilian na lapin. Tapos Bishop D3 lang, delayed alapin ang tawag po sa opening na yan, no? Grabe Talagang ginaganyan na ni Niemann yung kanyang opening. Puro Sicilian na, wala ng E4, E5. Pina-practice talaga ni Niemann yung kanyang opening Kunat ng opening ni Hikaru. Pagdi D4, ayan na nga po. Ganyan yan, dinidelayed lang yung D4. Dinidelayed lang yung D4. Mabilis tumira si Hikaru sa opening Sa ganitong posisyon, obviously, lamang po ang puti dahil sa space na nakuha niya. Ayan. Pero nakakasupresa yung tulak. Parang hindi ko inaasahan yan. Parang mas maaga ata. At according to Engine, hindi nga daw po ganun kaganda. Medyo na-equalize ng konti. Though slightly better pa rin. Or sa puti pa rin po na konti yung space. Kaya okay pa rin daw kahit pa paano. Yun nga lang mas maganda daw kung hindi tinulak. Anyway, Queen C7 ang ginawa para atakihin yung pawn. Pero completely dependent naman. Nag-knight lang po. Iikot. Para yung bishop din po mailabas later on. Pwedeng gumanon dyan mamaya. Anyway, anong gagawin ni Niemann? Sabi po sa posisyon, okay na daw po ang black. Pero hindi maganda yung H5. Ang maganda daw H6. Masyadong agresibo si Niemann dito. Nag-queen side costling. Pusang gala. Talagang makipagsabayan pala. Kaya ganon. So, nag-queen E2 lang. Nag-king B8 para sinisecure na yung king. Talagang safe na dyan sa Gedli. Nag-A3 para mag-B4. Maaring mag-B4. Or C4 siguro para walang knight B4. Tapos saka mag-B4. Tingnan natin kung anong gagawin dito ni Niemann. Napapaisip siya. Lamang na konti sa oras si Hikaru. Umatras na agad. Bago mo pa ako palayasin, lalayas ko na yan. Nag-bishop F4 develop kasi wala na yung knight doon sa may D5. Kinain yung F3. Kinain yung H4. Nag-1 pawn up. Nalingat ba si Hikaru doon? Sinadya niya ba yun? Pero na 1 pawn down po dito si Hikaru, guys. 1 pawn down, nag-knight D2 to develop na lang po. At mukhang bobombahin na siya. Pwede ata G5, G4 Ayan na nga, G5 na lang. Umatras. G4. Inaatake ng todo. Hindi makain yung pawn kahit libre kasi mayroong F8. Bagsak yung F2. Ayan Kaya umatras yan sa E2 at definitely better na daw po ang posisyon for the side of Hansmoke Niemann. Bukod kasi sa lamang ng pawn, mas umaatake pa siya. Ano ang gagawin ngayon na continuation dito? Tingnan po natin. Umatras yung bishop. Siguro para giveaway po sa pawn mamaya pwedeng itulak. Pero baka mag-rook muna dito saka itulak. Or eto saka itulak. Kasi kailangan depensahan yung G4. Tingnan natin. Nag-iisip si Hikaru. Lamang pa rin si Hikaru sa oras. So anything can still happen pag ganito pong mga posisyon. Dahil blitz ito. Ayun na nga po. Nag-rook sa G8. Gusto mag-H4. Mamadaliin na ito ni Hansmoke Niemann. Teka lang Tumalon yung kabayo para dumepensa, tuloy ang atake, kaya inangat na yung bishop. Teka daw libre daw po yung pawn Pwede daw kainin yung pawn. Kakainin mo ba yan? Kung ikaw? Katakot kainin yan Kasi cute. Pwede daw kainin kasi may knight F3 idea Hindi kinain, tinulak na lang muna yung G3. Umaatake. Okay, pero according to Engine, pwede daw kainin kasi may knight F3. Pero tingnan natin kung ano ang gagawin dito ni Hikaru kasi lamang pa rin po dito ang itim Umaatake, nakakatakot po yung position niya. 1 pawn down pa siya. Actually, parang binabalik yung pawn, pero mabubuksan yung G-file. Kaya pumasok na lang daw. Teka, okay pa ba yan? Okay pa ba yung pasok na yan? Hindi na maganda according to Engine. Definitely winning ito for the side of black. Kaso, mahirap pag hindi mo alam ang gagawin.
Ang F5, hindi din ganun kaganda. Ang tamang tira daw, kainin yung kabayo para mawala na yung atake. O, medyo nabubuhay pa si Hikaru kahit papano. Lamang pa rin po si Hans Mokniman, pero hindi pa ganun kadali ito ha. Pine-pressure yung G2. Naku, na-equalize pa nga. Kasi may sacrifice daw, capture lang. Tapos ganun, no? Check. Nabuhay bigla si Hikarsky ah. Teka lang ha, napapaisip ng konti ito pong si Hikaru. Iniisip niya ng isacrifice siguro. Nag-king move, hindi niya nakita. Hindi niya nakits, kaya kinain. Ako mo, blunder naman yung kain. Ano nangyayari? Nagpapa-roller coaster na yung ano. Lakas ng kaba ng Tori, babagsak pa to. Bakit niya kinain yun? Nakakabigla yun ha. Nakakabigla, binigay niya. Nakakabigla yun, nakinain niya. Siguro dahil na time pressure na at biglang bumaliktad na ang sitwasyon, winning na si Hikaru Nakamura. Lakas ng dalawang bishop eh. Yung dalawang kabayo, walang ginagawa. At ayan na nga po, nananalasa na, nang hihinain na ng mga pawn. Tingnan natin kung ano ang gagawin ngayon ni Niman. Okay, bumawi pa na konti, pero iba ang tindi ng depensa ng bishop dito ni Hikaru. Equal lang pawn, pero ang lakas ng mga bishop ni Hikaru eh. Lakas ng bishop ni Hikaru. Lakas ng depensa, oh. Oh, kontrolado yung mga weak square. At etong pass pawn, yan po ang yan ang magbibigay ng malaking problema tingin ko. No? Yung pass pawn na yan. Lamang pa ng konti sa oras. Oops, sinipa lang, napaatras. Of course, alam mo hindi mo itakbo. Lamang si Hikaru dito. Uy! Blunder daw? Blunder daw. May knight d5 nakita ni Hans Mokniman. Napakagandang counterplay daw. Knight c7, winning pa. Knight c7, capture, hindi mabawi, mate. Quality up pa bigla si Hans Mokniman. Pag nakita yung knight c7, yari. Hindi nakita. Yun lang. Hindi nakita, guys. Kung nakita, yari si Hikaru doon. Napatras. O, knight c7 pa rin. Hindi pa rin nakita. Okay? Hindi nakikita yung mga tira eh. Kasi walang oras eh. Kung nakita, yari pa. Pakita ko mamaya after ng game. Interesting. Kinapture, binawi, kinain. Yun lang. Lumalamang ng paunti-unti. At medyo alanganin na po talaga yung posisyon. Lakas ng mga bishop. Nawala na yung atake. Nawala na yung threat. Chumek pa nga, umilalim, umatras lang yung kabayo. Teka lang, equal punto Wala ng oras, pero equal lang po. Yun nga lang, alam nyo na, pero bishop po ito si Hikaru. Lakas ng mga bishop niya. Yun ang kanyang magiging malaking problema. At ayan, napin pa. So, hindi niya pwedeng ipalit yung reyna, madadali siya. Lakas ng mga bishop ni Hikaru, guys. Ayan na, oh. Papasok, mananalasa. Mananalasa ang kanyang bishop. Ang lakas ng mga bishop. Ayan na. Oh, mate. Ubosh. Lakas ng bishop ni Hikaru. Pakita ko lang kung nakita yun ni Hans Mokniman. Buhay pa, guys. Mabilisan dito, oh. Ayan, oh. Ang ganda ng knight d5, eh. Binibigay yung kabayo, pero may kain kasi dito. Kaso, nag-king h1. Pagka king h1, kung nakita ni Hans Mokniman yung knight c7, tapos ang labada, guys. Kasi kakainin ito eh. Kaso pagka take stone, hindi makapture yan, mate. Oh, quality up. May threat pa sa bishop. May threat pa sa bishop. Grabe, hindi nakita. Pero kanina winning din, nag-blunder lang si Niman eh. Anyway, nakabawi. Si Hikaru Nakamura, mukhang maganda yung kanyang gabi. Pangatlong player na pinaghinalaan nag-engine ang nakalaban niya. Lahat tinalo niya. Si IM Joseph from Indonesia. Si GM Martinez from Mexico. At itong si Hans Mokniman. Lahat yan pinagdudahan ni Kramnik na engine. Pero tinalo ni Hikaru. Anyway, si Hikaru pinagdudahan din ni Kramnik na engine. Ang gulo na ng mundo. Anyway, muli ito po yung Coach Philly Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita, mukhang champion na si Hikaru. God bless po. Two rounds pa pero tingnan natin. Bye-bye po. Maraming salamat sa support. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.